Para po sa akin mga kababayan, ito po yung patunay na hindi po totoo yung sinasabi ni Kaufman na abogado po ni Duterte na merong demensya or parang pinalalabas na hindi na nakakakilala, malilimutin na, or hindi alam kung bakit siya nakakulong sa ICC. Yung po kasi yung dating, no? Doon sa sinabi ni Kaufman na yung appeal nila para hindi matuloy yung confirmation of charges, hindi na daw di umano nakakakilala si Duterte ng kanyang mga anak, kamag-anak, at hindi daw nito alam kung bakit siya nakakulong. No? So, sa laki na binabayad kay Kaufman, yun lang po ang naging depensa niya. If I'm not mistaken, and kung totoo yun, 100 plus million per month, ang naging depensa lang niya is di umano'y makakalimutin, hindi nakakakilala at may demensya. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin tong kwento ni Kitty Duterte. In my opinion, ito po yung patunay na hindi totoo yung sinasabi ni Kaufman na si Duterte ay hindi na nakakakilala at hindi nito alam kung bakit siya nakakulong. Pakinggan po natin. Ayun, I'm talking about more of me lang, no, what I said to him. So I just told him na, you know, that I don't think you realize how much more I love myself knowing that I'm molded in your likeness. I just told him how proud I am to, you know, to have been raised by him. And then he was happy. We bid each other goodbye with hugs and kisses. And then ayun, he went off. But he seems healthy. Yes, yes. And strong. Yes. No reason for anyone to worry about it. No reason to worry. But ayun, as I said, I cannot discuss further. Yung balita na all of my siblings are back home because of course they have to prioritize their jobs, and of course he understands because again we have to prioritize the country and the people and how they serve. So he was very understanding with it, and it went well. Ayun, madaming chikahan sa about family matters, and then to the point na sinabi niya na ang dami ng alam ng nakikinig dito. Yun, tumawa lang ako. The guard told me that he was waiting all day for us yesterday, and of course I felt really guilty. I mean, yes, it was an honest miscommunication and just you know, the lack of organization with the arrangements namin sa DU, but he understood naman, and he said it's okay, you know, this will not last forever and I am okay, do not worry about me. So ayun, all I can say that is he's good, he's healthy and thankful and happy that, you know, he has family who loves him, and he was happy to hear that. So he's okay, Tatay Digong is okay. You know, I was worried of course, but he looked okay. Hindi siya mukhang stressed, parati siyang tulog, and ayun, kumakain naman as what I've heard from the prison guards. So, namimiss niya masahe ni Kong Kulo. Yes, ayun nga, sabi ko, sorry ha, hindi ako naka-crash course, hindi ako ganun kagaling, pero sige lang, maybe before I leave, magmamasahe ako sa kanya. And so to make up for it, I just sang him a song before I left, and ayun, nakasmile na. So ayun, that's all I can share because of course we want to abide by the rules and regulations by the EU para walang unwanted consequences. Alam ba ni Tatay Digong na bawal na rin i-share yung mga... I don't think so, but he did ask if there were still people here, and I said yes, everyone's waiting for you. It's been 5 months, but everyone's just waiting for you to come home. Ayun mga kababayan, malinaw naman po yung sinabi ni Kitty Duterte, no? Yung kwento niya. Ginamit niya yung mga salitang he understands, he understood. Ibig sabihin nakakaintindi at nakakaunawa pa rin si Duterte. Kinuwento din niya na pinag-usapan nila yung kanilang pamilya. At nagre-response po si Duterte ng kanyang emosyon at reaksyon kay Kitty Duterte. Ibig sabihin, nare-recognize pa rin ni Duterte yung anak niya, yung mga anak niya, at yung kanyang pamilya, considering na pinag-uusapan nila. Ika ni Kitty Duterte, nag-uusap sila patungkol sa family, hindi po ba? So, sinabi pa ulit-ulit ni Kitty Duterte na nakakaintindi. He understands and he understood. Yun po yung mga term na ginamit ni Kitty Duterte. Ibig sabihin nakakaunawa, nakakaintindi. And in my opinion, he can stand the trial. Hindi po ba mga kababayan? And when Kitty Duterte was asked, nung tinanong siya
kung kamusta yung health ni Duterte, 3 beses yata or 2 beses niyang sinabi na he is healthy and strong. Sinabi pa nga ni Roque, parang wala ba daw dapat ipag-alala or wala ba daw dapat parang maging concern. And sabi ni Kitty Duterte, wala. No, yun po yung pagkakaunawa natin dyan. Na sinasabi ni Kitty Duterte, healthy and strong, nakakausap, nagre-response, nag-usap sila patungkol sa pamilya, and nare-recognize siya kasi nagre-respond sa kanya, anak siya eh. Hindi po ba? Pinag-uusapan yung mga supporters, and narinig nyo naman po lahat ng ibinahagi ni Kitty Duterte. In my opinion, yan po ay patunay na hindi po totoo yung claim ni Kaufman na may demensya or hindi na nakakakilala si Duterte at hindi nito alam kung bakit siya nakakulong. No? So, napaka weak ng depensa ni Kaufman. Ang mahal ng binabayad sa kanya, yan lang yung kanyang nasabi. Yan lang yung kanyang naging, he only came up with that kind of defense na napaka-weak. Ginamit na yan ng ibang nakakulong sa ICC. And siguro ito yung reason kung bakit sinabi nila Kaufman or ng ibang taga-ICC na hindi na kayo pwedeng magsiwalat ng mga napag-usapan nyo sa loob. No? Sinasabi naman ni Kitty Duterte na limited yung kanyang pwedeng ibahagi. But unfortunately for her, sa tingin ko marami pa rin siyang nasabi na pwedeng magamit ng prosecution laban sa tatay niya. And sa tingin ko, yan yung reason kung bakit sila pinagbabawalan. Silang magkakapatid na in my understanding, pinagbawalan na sila either ni Kaufman or ng taga-ICC na magkwento sa mga supporters nila dahil talagang yung mga sinasabi nila ay taliwas, salungat sa sinasabi ng legal team ng abogado ni Duterte at maaari talagang magamit ng prosecution laban sa kanila mismo, laban sa tatay nila. Kaya ito yung lagi kong sinasabi, mga DDS ang nagpapahama kay Duterte from the start, from 2015 up to now. Yung pagiging, kahit mismo si Duterte, pinahamak niya yung sarili niya in so many occasions. Yung pagiging taklesa niya at pagiging mayabang niya, inaamin pa niya, proud pa siya sa mga ginawa niya. So ano nangyari sa kanya ngayon? Nakakulong. Kaya sa tingin ko, hirap na hirap po talaga ang legal team ni Duterte na ipagtanggol siya. Kaya up to now, 6 months or almost 6 months na hindi pa rin siya nakakakuha ng interim release. And hindi siya talaga makakakuha ng interim release, mga kababayan. Dahil sa pinagagawa ng mga DDS at ng mismong mga anak niya. Tignan niyo po itong binahagi ni Deputy Prosecutor Mame Mandayan Niang. Sabi dito, on July 19, 2025, Sara Duterte, the current Vice President of the Philippines, spoke in front of a crowd in The Hague and was interviewed afterwards. During this event, she repeated the claim that Mr. Duterte was kidnapped by the ICC. That's an accusation laban sa ICC. Imagine that, hindi nag-iisip, and stated that it was illegal to bring him to the court. She also told supporters, supposedly in jest, that she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with a colleague. Ayun, mga kababayan, pagiging careless, taklesa, yan po ang nangyari. Magagamit ng prosecution yung naging statement ni Sara Duterte. Napanood po natin yan. Sabi, parang gagawa sila ng jailbreak, itatakas si Duterte. Yun man ay biro or hindi, seryosohin niya ng korte. Dahil siya'y vice president at may kakayahan siyang gawin yun. So, again, sino nagpapahamak kay Duterte at sinong rason kung bakit hindi siya makakuha ng interim release? Sila din, mga DDS, yung mga anak niya, at si Duterte mismo. Dahil hindi sila, anyway, wala naman po talaga tayong pakialam kung mapahamak sila, no? Pero sinasabi ko lang po sa inyo yung totoo. Sila talaga mismo ang reason kung bakit nasa ganyan silang sitwasyon, kung bakit ganyan ang sitwasyon nila. Si Duterte, aminado na gumawa siya ng mali, ang kasalanan niya, EJK, inamin niya ito. Inamin niya na nagpapatumba siya ng tao, inuutos niya na magtanim ng ebidensya, palabanin, yada-yada. And then yung mga DDS, inaakusahan na kidnapper, ang ICC, na illegal ang pagkakadetain ni Duterte. And then merong ganito, yung anak na Vice President, umamin. Biro man o hindi, sinabi niya na itatakas nila si Duterte, gagawa sila ng jailbreak kasama ang isang colleague. And nakarating sa prosecution. Tapos ito pang mga recent na kwento ni Kitty Duterte
Mga recent videos yan na sinasabi niya, nakakausap niya yung tatay niya, pinag-uusapan ng pamilya, nakakaintindi, he understood, he understands, and nakikilala siya, nagre-react sa kanya, and healthy and strong. So yun pa lang, sinalungat na, inopost na yung claim ni Kaufman na may demensya at hindi na nakakakilala si Duterte at hindi daw nito alam kung bakit siya nakakulong. So basag na, binasag na nila yung natitira nilang weak na depensa. Yung nag-iisa nilang depensa para hindi makakuha ng conviction at hindi matuloy ang trial ni Duterte, sila na rin mismo ang bumasag at sumira, mga kababayan. Sayang ang binabayad nyo kay Kaufman. Imagine that. Niloloko nyo ang taong bayan. Sinasabi nyo may demensya, hindi nakakakilala, hindi alam kung bakit nakakulong. And yet, nandito yung mga anak niya nagkukwento. Healthy and strong. Nag-uusap patungkol sa pamilya. Nakakaintindi, nakakaunawa. Kapag nagkukwento si Kitty, si Sarah, nagre-response ng maayos. Nakakaunawa, nakakaintindi. So, ayan mga kababayan, kayo na lamang po humusga dyan. Obviously, hindi sila nagsasabi ng totoo. Nagsisinungaling sila. In my opinion, very evident. Paano pa kayo ipapanalo ni Kaufman? Anyway, again, at the end of the day, wala kaming pakialam sa nangyayari sa inyo. Ang gusto lang namin dito is ipakita yung ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo ng panlilinlang sa taong bayan, hindi totoo ang sinasabi nyo. Ayun, nagbiro, nag-jailbreak, nakarating sa prosecution. So good luck. Hindi po ba? Ayan po yung karakter nila na hindi nila na-realize na nakakapagpahamak sa kanila. Yun na nga lamang na binabato nila ng binabato, inaalipusta, nilalait, binabastos, binabalahura si PBBM. Yung legal head na nga ng legal team ni Duterte na si Kaufman, gusto nang magmakaawa, makipag-usap kay PBBM para lamang magkaroon ng interim release si Duterte. Kaya nga gusto nang makipag-usap ni Kaufman or magmakaawa ni Kaufman kay PBBM. Pero ano ginagawa ng mga DDS? Binabastos, binabalahura, sinisiraan. So, ang taas kasi ng tingin nyo sa mga sarili nyo. Egotistical kayo. Pero hindi kayo nag-iisip. Ang laki ng ego nyo sa katawan. Yung pride nyo. Akala nyo kayo talaga yung magaling at matatalino at makapangyarihan. Pero in reality, hindi nyo pa rin nare-realize na down na kayo. And mayabang pa rin kayo up to now. Anyway, again, at the end of the day, wala kaming pakialam dyan. Dahil kung mapahama kayo at malasin kayo ng malasin, wala naman talaga kaming pakialam dyan. Pero, isinisiwalat lang namin yung ginagawa nyo na magkakataliwas ang sinasabi nyo. Sinasabi may demensya, pero pag nagkwento yung anak, nakakaintindi, nakakaunawa, healthy and strong, and napapag-usapan ng pamilya. So taliwas yun sa sinasabi ni Kaufman na hindi na nakikilala ang pamilya at hindi alam kung bakit nakakulong. So, yun lang ang purpose namin. Ipaintindi sa taong bayan na ganyan ang style nyo, ganyan ang paraan nyo, ganyan ang galawan nyo. Which is basang-basa and sablay, palpak. Kaya mahirap to be honest, mahirap kung makakabalik kayo sa kapangyarihan. In my opinion, kawawa na naman ang Pilipinas. Yun lamang mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Kayo na lang po ang humusga. Ilagay nyo po sa comment section below ang inyong opinion. Paki-like po ng video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.